Negosyohin mo mukha mo. Mukha mo, mukha mo, mukha mo. Pag-usapan natin yung isa sa mga videos na in-upload ko sa TikTok. Ang sabi ko doon, negosyohin mo mukha mo. Yun actually minsan makikita mo sa mga tao na kapag gusto mo na magnegosyo, walang bilib sa'yo, para bang sarcastic masyado, dating. Para ba nilang ipinamumukha na ikaw magnenegosyo ka? Mukha mo! Parang ganun yun, di ba? Pero pag tiningnan mong maigi on a deeper perspective, pag sinabihan kang negosyohin mo mukha mo, actually tama sila. Kasi in reality, dapat naman talaga ang una nating ninenegosyo, tinatratong negosyohin yung sarili natin. Paano naman natin nasabing ganon? Kasi yung sarili natin, yun ang talagang imina-market natin. Yun ang talagang ibinebenta natin. Ibinebenta natin kung ano yung laman ng utak natin. Ibinebenta natin yung skills na kaya natin gawin. Ibinebenta natin yung mga characteristics, yung traits, yung kakayanan natin na maaaring wala sa iba na baka tayo lang ang nakakagawa. Kaya mas mataas ang presyo na pwede nating ibigay sa mga kakayanan natin na yun. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. So, itong topic natin na ito, pwede ito magamit kahit ng mga Gen Z, na mga millennials, yung mga kaedad ko, no? Mga kaedad ko, tatay. Yan, pwede nyo magamit to. Okay, bakit? Kasi, yung pag-i-establish ng foundation para natin maibenta yung sarili natin, mainegosyo natin na maayos sa sarili natin, it should start at a younger age. Habang bata, dapat nagiging practice na natin yung pagde-develop ng sarili nating kakayanan, pagde-develop ng ating magiging image, no, as we grow old. Example, una, syempre pag ibebenta mo yung sarili mo, dapat yung outlook mo man lang muna, yung outlook mo, importante yan. Be neat, di ba? Yan naman ay kahit saan mong aspeto tingnan, mas kahali-halina, mas kaingga-inggan, mas masarap tingnan. Yung taong neat, mas masarap kasama yung taong neat. Kaya dapat kapag tayo, no, ma-practice na natin kagad or i-groom na natin ang ating sarili na lagi hanggat maaari presentable. Yung iba naman, di ba? Dinadaan naman nila doon sa mga naipon nilang mga luxury items, mga well-branded items, well-known brands. Pero yung iba, syempre, sasabihin nila, hindi mo na kinakailangan yung mga branded na ganyan. Yung simpleng presentable ka, okay na yon. Tapos ang binibigay nila example, madalas, halimbawa, si Mark Zuckerberg. Yes, yung itsura ni Mark Zuckerberg, yung dating niya ay simpleng-simple. Pero alam nyo ba, yung t-shirt na yon ni Mark Zuckerberg ay Bruno Cucinelli. Ang karaniwan ng sinusuot na t-shirt, Bruno Cucinelli. Pwede nyong i-look up ng bawat isa na ganong klase ng t-shirt, nasa $600 a piece. Simple. Pero, rock ang presyo. Talaga? $600 ang isa na, no? Di kung ayaw mo maniwala doon sa Cucinelli. Cucinelasing kaya kita dyan. Tingnan mo, look it up. No? Kidding aside, no? Talagang kahit simple, yung damit, yung dating ng damit na yon ni Mark Zuckerberg, it's very expensive. Going back to the discussion, ayun nga, kung wala ka namang pang-branded, huwag ka na mag-branded. Yung presentable, malinis, neat tingnan, okay na yon. Second, magne-negosyo ka. Gusto mo negosyo yung sarili mo. Kailangan matuto tayo na rumispeto sa oras ng iba. So, yung pagiging late, naging problema rin sa akin to noon. Okay? So, yung pagiging late, okay, is something na dapat nating maiwasan.
Actually, kung titingnan mo maigi, sa pag-aaral, sa school, nung kinakarir mo yung pagkuha ng diploma, na-practice na, tinuruan ka na, itinetrain ka na maging on time. Kaya mayroong mga subjects na dapat nag-i-start na ng ganito. You should be there on time. Kasi paglabas mo ng school, yung practice of being on time is very, very important. Isang bagay pa na gusto kong maidagdag tungkol dyan sa oras na yan. We have to take in consideration na dito, dahil wala ka na sa school ngayon, nasa labas ka na, nasa actual na buhay ka na, nandun ka na sa labanan. Sabi ka, laban lang! Tingnan nating maigi kung ano ang implication kung hindi tayo natuto sa training sa school ng pagiging on time. Schedule should have to be moved or adjust dahil lang may nalilate. And yung pagiging late in real life is regarded as being unprofessional. At ayaw mo when you are building your career na ma-identify ka sa ganitong klase ng pag-uugali or behavior. Bakit? Kasi a lot of people would not want to do business kapag yung business nila mai-interrupt yung other things that they'll be doing just because yung kausap nila ay laging late. So you have to keep that in mind. Kailangan matrain natin ang ating mga sarili to be always on time. Puntahan pa natin yung mga tinarin natin para sa diploma. Yang pagsasubmit ng mga assignment, pagsasubmit ng mga projects, ano kinalaman yan sa buhay natin sa labas ng school? Actually, sa school, kaya yan itinuturo. Diyan kasi napapractice na kapag nag-output yung estudyante at yung output niya ay kung ano na lang baga, hindi inimportan, hindi ginalingan, basta lang makapagpasa, mas malamang paglabas niya ng school, ganun din ang maging treatment niya sa mga bagay na ginagawa. Kaya nga kung kaya natin mai-train ang ating mga sarili, yung ating mga anak, na pag may gagawin sila, din, eporta na nila para maging practice na nila, pagkuha na nila ng diploma, para pag dumiskarte sila sa labas, ang output nila, lagi din yung peak or their best na binigay nila. Another thing to consider kapag nininegosyo na natin ang sarili natin is yung regard natin para sa mga kausap natin. Ito, I got this from Simon Sinek. Well, hindi naman. Pero ibig sabihin, na-appreciate ko yung konsepto ni Simon Sinek tungkol sa pakikipag-meeting. And that is involving yung gadget natin na karaniwan, hindi man karaniwang, madalas talagang hawak-hawak natin. Yung ating mga mobile phones or cellphones. One of the things na dapat nating matrain ang sarili natin kapag may kausap tayo is kung kaya. It will be hard. Pero kung kaya, no, na kapag tayo ay may kausap, iwasan natin yung mayat-maya nating hawak yung ating cellphone because it's also a distraction and it really sends out a message na mas mahalaga pa yung cellphone natin, tinitingnan natin sa cellphone natin, kesa sa kausap natin, kesa sa sinasabi ng kausap natin, kesa sa pinag-uusapan natin sa meeting na yun. That would be a very good practice and something that is very good to model to the young generations. Kaya tayo mismo, no? Practicein na rin natin to. Ang isa pa, o baka isa sa maaaring pinakamahalagang traits or characteristic na dapat nating ma-develop sa sarili natin pag gusto nating negosyohin ang sarili natin ay yung tinatawag na consistency. Ibig sabihin, when we start something, dapat tuloy-tuloy. Dapat we have the eagerness
the willingness to see things through. Dapat hanggang matapos, hindi natin siya titigilan. At kapag ang pag-uusapan ay consistency, hindi po pwede dyan yung kapag ka meron kang na-encounter na challenges, may mga hurdles doon sa gusto mong i-accomplish, titigil ka na. Kasama sa consistency, dapat masabayan natin ng persistency. Persistent ka to keep on doing it kahit mahirap. Kaya yung pagpupursige, pagpupumilit na mapaganda, matapos yung sinimulan, kaakibat lagi yan ng consistency. So, it should be consistency and persistency. Aside from pananamit na malinis, presentable, idamay na rin natin yung little things siguro. There would mean a lot yung ating hygiene. Siyempre, given naman na yun, Sherwin. Sabihin nyo sa akin, siyempre, dapat nag-toothbrush. Oo nga, baka naman sa tagal ng biyahe mo, bago makarating sa appointment mo, di ba? Sa haba ng ibinyahe mo, baka naman yung breath natin amoy pang bagong gising na din. So, see to it if you could carry things that could make your breath a little bit fresher para pagharap sa kausap, much better. Talaga, pati yun, i-discuss natin. Yes, keep in mind yung ating deep fingernails. Keep it neat, keep it clean. Ating hair, di ba? Pwedeng nagulo sa biyahe, sa way natin papunta sa appointment. So, if we have appropriate means para iayos siya, iayos natin. Pwedeng ang ganda ng dating mo, pero baka naman amoy araw tayo. Di ba? Baka yung pagpasok mo sa opisina, amoy pauwi na, gano'n na datingan. So, it would be nice kung magdadala rin tayo ng mga konting pabango siguro. Di ba? Body spray. Para fresh din yung amoy natin sa ating pag-attend sa ating mga appointments. These are little things, no? But pagsamasamahin na natin para maging whole package yung pagbebenta natin sa ating sarili. Powder, di ba? Kung kaya natin mag-freshen up, yung hindi naman tayo mukhang Hagardo Versosa, yun nakapag-retouch talaga. Again, it's the whole package na pinapakita natin sa ating mga kausap. And it simply sends out a message na ganon natin sila bina-value, kaya tayo nag-ayos para sa kanila, nag-dress up para sa kanila, because they are important to us and what we are meeting with them is important to us. And that's all for today's video. I hope na you'd find the video helpful. So if you haven't subscribed yet, hit the like button, subscribe, and the notification button para pagka may videos tayong in-upload ulit, ma-notify kaya. See you around!